Uy. Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Nako mga pare, nako. Umpisa na ng laglagan ngayon. Pucha, mga nakaupo sa gobyerno, hindi mo malaman sino-sino na pinagtuturo. Nagtuturuan na sila. So, ang nangyayari ngayon, hindi na sila mapakali kung ano ba nangyayari. Biglang nawindang ang lahat eh. Kasi, isipin mo yon, yung executive branch o yung masasabi nating presidente, nagsalita na, mahiya naman kayo. Parang yung asawa niya. Na nagsasabi na ang sinasabi niya ngayon, yung mga for the boys dyan, di ba, naalala niyo yung nakaraang SONA? Ang weirdo nga kasi nung nakaraan, nung I think 2024 SONA, pinagmalaki niya yung flood control. Meron tayong 5,500 flood control project na na tapos na. At meron pang matatapos, gumagano'n siya. Umulan. Ayun nga, lagi nating sinasabi na fact check siya ng panahon. At pagdating dito sa panahon na to, sinasabi niya naman, ay wala talagang nagawa. Pukinangina. Hindi ka ba naman animal? Ikaw yung sasabihin mo sa SONA mo na merong nagawa o merong mga project na nangyari nung panahon mo, pero hindi mo muna sinigurado kung talagang meron o wala. Tapos ngayon lalabas etong panahon na to, ngayon sasabihin mo ay wala talagang nangyari. Kaya I'm very angry, nagagalit ako. At nagliligtasan na nga sila ng kanilang mga sarili kasi sinabi niya yung House of Representatives, diba? Mahiya naman kayo yung for the boys dyan. So tinutukoy niya itong mga sa kamara na kongresista natin. Parang ang sinasabi ng kamara ngayon, ang lumalabas, hindi naman mangyayari yan kung hindi mo pipirmahan. So turuan na sila ng turuan. At ito nga ang nilabas ng isang executive secretary. Ito ano natin, tignan natin mga pare. Ay, ito pala. Ayan Statement of the Executive Secretary. Okay, sabi dito, the Cabinet strongly object to the recent spin coming from the certain members of the House of Representatives. Okay. So pinapabulaanan daw nila o sinasabi nila na hindi totoo yan, yung mga sinasabi ng mga dyan, animal dyan, yung mga sa house. Yung pinapaikot nila, sinabi, spin, pinabaliktad na sila na ngayon ang may kasalanan, who are thereby attempting to shift the blame of their own corruption and failures onto the executive branch. So ang nangyayari ngayon, parang sinasabi nitong ng executive secretary na kami na yung binabanatan o kami na yung sa amin na binabato yung mga korupsyon nila mismo dyan. So ibig sabihin from sa statement ng executive secretary na ewan ko si Bersamin ba to? Tama, di ba? Meron talagang nangyayaring korupsyon dyan sa HOR o sa kamara. Kasi sabi dito, siya na mismo ang nagsabi, attempting to shift the blame for their own corruption and failures onto the executive branch. So alam nyo pala na may korupsyon na nangyayari sa House of Representatives o sa kamara. Bakit itong presidente puro na lang pahapyaw, isumbong mo sa presidente? Ano yun? Diba? Kung alam nyo naman pala at alam mo Marcos na ang pinsan mo ang namumuno dyan. Diba? So, kung alam mo o alam ng sekretary mo na merong mga korupsyon na nangyayari base dito sa sinabi niyang statement o sa nilabas niyang statement, bakit tahimik ka? Puro ka lang drama na paiyak-iyak ka pa dun sa bago mong vlog na are you teary-eyed?
Wala kaming pakialam, ulitin natin, wala kaming pakialam dyan sa mga arte mo, sa drama mo, sa iyak mo, sa galit mo. Wala kaming pakialam. Ang kailangan ng taong bayan, solusyon sa mga problemang to. Putya, hindi mo naman alam mo na yan kung ano yan eh. Pinsan mo ang may pakana niyan kasi sinasabi natin sa small committee, meron niyang 2 o 4 na nagdidesisyon pagdating dyan sa budget. Okay, natapos na. Kaya nga may nagugulat yung mga senador na meron nangyayaring insertion, 'di ba? Kasi ihihiring 'yan, Congress. Tapos pagdating sa titignan ulit 'yan, 'di ba? Kaya nga may bicameral eh. Pagkatapos niyan, after niyan mapagkasunduan, meron pang isang small committee. Paglabas dun sa small committee, yun yung final na sinasabi, yan na. Pucha, dyan na nakapasok yung mga insert ng mga kung ano-ano. 'Di ba? So, wala nang access doon yung Senate at yung sabihin na nating House. Ang may access na lang doon yung 4. Sabihin natin 2 o 4. Which is sinasabi nga ni VP Sara, 2 lang ang may hawak niyan. Pero kung meron tayong nakitang isang si yata nagsabi nito, si Tiangco, na sinasabi na 4 lang yan. Sino kaya yung 2? Pero baka mamaya, ang sinasabi nga talaga ni VP Sara na 2 lang talaga ang may problema dyan. Ngayon, ang nangyayari dito, ang iniisip ng taong bayan, naku, turuan na lang sila ng turuan. Ang tanong, may mapapanagot ba dyan? Kaya nga ayan ang parang nakaka-frustrate ngayon sa panahon na to. Putya, puro na lang tayo hearing, tapos may hearing pa dyan sa camera. Kaya nga sinasabi ni Tiangco na hindi tayo pwedeng i-hearing yung sarili natin. 'Di ba? Yung sinasabi niya yung camera kasi sa sa House eh. Hindi natin pwede yan. Dapat mayroong gumawa ng iba niyan, ibang body o ibang agency, basta kung sino man ang gagawa niya na labas dito sa natin, sa kapulungan natin, na hindi mismo member ng Kamara. Kasi imbestigahan mo yung sarili mo, para kang tanga. Nagigets nyo ba? Kaya yung mangyayari dyan sa hearing dyan sa Congress, putya, puro katarantaduhan lang yan. Puta, ikaw ba halimbawa, akusado ka, ikaw, ilalaglag mo ba yung sarili mo? Kaya nga tignan mo, si animal na Abante na to, hinayupak na to, biruin mo, sabi nung ni Tiangco, bakit hindi natin imbitahan si Zaldico? Bakit hindi natin imbitahan si Magalong para magkaalaman na? Anong sagot ni Abante? Ay hindi, dapat tapusin muna natin tong natin dito. Okay nang ina. Ang yabang-yabang mo mag-akusa kay Pulong. Tapos pagdating dito sa investigasyon, medyo naiilang ka. Di ba napahiya ka nga? Kasi isipin mo, nagyabang-yabang ka. Saan na ba yung project mo? Tanong mo nga sa kapatid mo kung nasa na yung mga flood control project na yun. Putya, yung taong bayan o mismong mga Dabawenyo ang nagbibideo na Abante, di ka naman congressman eh. Di ka naman nanalo eh. Abante, ito yung mga flood control project sa iyo ba meron? Meron ba sa'yo? Putya, wala ka na isagot. Ano nangyari? Hamon ka kasi ng hamon, putang ina mo. Wala ka naman palang kayang ipatunayan. Pinatunayan, mismo mga Dabawenyo ang nagsabi. Taong bayan. 'Di ba? Sino napahiya ngayon, 'di ba? Ikaw. Yabang mo kasi. Masyado kang, biruin mo, pastor ka tapos mayabang ka masyado. Sabi pa dito, the member of the cabinet will not tolerate any attack of the integrity and reputation of the executive branch and any effort to hold the budget process hostage by political theatrics. Ano yan? Theatrics. Teatro daw. So, hindi daw papayag itong masasabi natin na cabinet member o yung executive branch na babuyin sila ng
o ituro sila ng House of ng House of Representative o ng Kamara. Ay ang problema kasi dito sa mga to, kutsa sila yung mga nagkukurapan, sila yung mga gumagawa ng katarantaduhan. Kaya wag kayo magtitiwala mga pare pag mayroong mga, alam mo yon, yung mga tara gawa tayo ng gawa tayo ng katarantaduhan. Halimbawa, nakawin natin yung nakawin natin yung ganitong bagay. Oh. Tara kupit tayo, ganyan. Kutsa wag kayo magtitiwala sa ganun. Wala makakaalam nito pre, tayo lang to ha. Pag gumanon yun. Huwag kayo magtitiwala sa ganun. Kasi putya yung mga katarantaduhan yan, bandang huli, ituturo ka niyan. Ay, hindi. Yan, totoo niyan. Sinama lang ako nito eh. Ikaw yung nagyaya sa akin eh. O, di ba? O, bandang huli, ikaw na yung may kasalanan. Alam mo, medyo nakakatakot nga tong kay Tiangco kasi, ewan ko ha. Kasi matagal na netong binubulalat yung mga katarantaduhan dyan eh. Panahon pa ni Miriam Defensor Santiago yan eh. Kung hindi ako nagkakamali, parang merong statement si Miriam na pagdating ng panahon, magiging hero ka sa paningin ng publiko. Pero magiging traidor ka rin sa harap ng mga kasama mo dyan sa Congress. O diba? Kaya naman nagkakandalabo-labo yan o kaya nagkakaanda sinasabi nila sa si Tiangco, si Tiangco kasi masyadong madaldal. Putya, buti nga merong ganyan eh. Buti meron Tiangco na nagsalita patungkol sa inyong mga animal kayo dyan sa Kamara. Hindi ko naman nilalahat ha, hindi nilalahat. Tapos meron pang nagsasabi daw kay Tiangco, alam ko sa KMJS ko to napanood, yung interview niya kay Jessica. Sabi daw sa kanya, nakakasabay niya sa CR, "Sir, alam mo yun, maganda talaga yung ginagawa mo, ituloy mo yan, pero pasensya ka na sir, hindi ka namin masasamahan kasi kawawa yung distrito namin." So, alam natin, yun lagi ko ngang sinasabi sa inyo na yung binabanggit ni Mayor Strike Revilla noon pa, na mahirap talaga dyan pumasok sa Congress. Kasi pag hindi ka kakampi ng speaker, wala talaga, hindi ka maaambunan ng proyekto o baliwala ka sa kanila. Kasi sa speaker talaga, yung speaker talaga naghahawak niyan. Biruin mo naman, kung hindi mo kakampi o hindi mo katropa yung speaker, putya, baliwala ka. Anong ihaharap mo sa mga constituent mo? Wala. Kasi bakit? Wala kang proyektong maibigay eh. At hindi ka binibigyan ng budget para dun sa mga proyekto na gusto mo mangyari. Diba? Anong karapatan ni Mayor Strike na magsabi? Kasi galing siya dyan at naranasan niya yun. Kampihan talaga dyan sa Congress. Diba? Kaya ang hirap eh. Dapat nga kung, alam nyo, naiisip ko nga mga pare, kung sana mayroong reset button, no? Para yung, alam mo yun, lahat ng mga nakaupo dyan sa Kongreso, mawala. Tapos mapalitan ng mga matitino. Utangin na. O maybe, maiwan yung mga matitino. Diba? Sayang kasi ang daming, pero lumalabas yung pera ng Pilipino, lumalabas yung pera ng taong bayan, lumalabas yung pera ng Pilipinas na ganun pala kalaki, ganun pala karami, ganun pala kayaman ang Pilipinas. Pero anong nangyayari? Dahil sa mga korupsyon na nangyayari dito, nawawala yung mga proyekto. Isipin mo na lang kung ganun karami yung pera, ganun karami yung lumalabas na yung pondo ng taong bayan, putyang ina, kung ginagawa nila yun o yung kung talagang yung mga proyekto talagang nakakarating o natatapos ng tama, 'di ba? Ang ganda na siguro ng Pilipinas ngayon. Ang daming pera, putyang ina, saan lang pupunta? Sa kanila lang, sila lang ang nakikinabang. O ang Pilipinas lubog sa baha. O tapos may ganto, may mga laglagan na nangyayari. Sana may maparusahan, sana. Pero kaya nga ang tingin ng taong bayan, ako, ano na naman yan, ganyan lang sila ng ganyan, wala namang natatamaan dyan, wala namang napaparusahan.
Eto, nakalagay dito, all our investigation into anomalies will be, futile if the sources of corruption remains unchecked. Hence, we urge the House of Representatives, ito na, banat niya, to head the demand of the people for full accountability. Clean your house first. Linisin nyo daw muna yung bahay nyo bago kayo magturo. Yun lang. Alam nyo, nakakatawa pero isipin mo nakakalungkot yung mga gantong bagay. Kasi biruin mo sila yung nagsisisihan. Imbes na, alam mo yun, sila yung nandyan, nakaupo, sila yung mag-aasikaso o hahandle sa mga Pilipino o mamumuno sa mga Pilipino para mapaganda ang buhay ng bawat isa. Hindi. Putya, sila pa mismo ang nagpapalubog sa mga Pilipino. Hindi lang literal na baha, hindi baha, kundi sa kasakaman nila. Puta na. Hindi baha ang magpapalubog sa Pilipinas, kasakiman ng mga animal na to. Kaya nga ang ganda ng mga panukala ni Senator Bato at syempre si Pastor Kibuloy. 'Di ba? Gustong-gusto niya talaga yung kahit magkano, kahit 5 ang ninakaw sa kaban ng bayan, dapat talaga mabitay. Dapat maparusahan. Kasi walang mangyayari sa Pilipinas kung nakaw lang sila ng nakaw tapos wala namang mapaparusahan. 'Di ba? Puro lang napapublic lang natin, nasasabi natin na bubunyag natin yung mga katarantaduhan ng mga politiko na to, pero anong nangyayari? Wala, nga. Pagdating dyan sa hearing, puro hearing na lang. Walang nakukulong. Maganda nga dyan, maimbitahan dyan si si Tevez para magkaalaman. Kasi tinrabaho nila yan eh. Para malaman natin kung ano yung tinatago ni Tevez, kung ano yung mga nalalaman ni Tevez. Malamang sabog kayong lahat dyan. So ito yung mga bagay na hindi natin maiwasan na, alam mo yun, putya, kayo ang mga corrupt. Kayo ang mga animal dyan. Tangina, nagtuturuan pa kayo. Wala mangyayari dito. Turuan na lang ng turuan hanggang matapos na tong pagkaupo ng mga to. Walang mangyayari. Tapos anong nila? Anong ginagawa nila? Puro diversion. Pucha, Duterte na naman. Sinasabi, handa daw tumistigo yung isang pulis. Ewan ko kung sino ba yun. Para sa war on drugs. Wag nyong especially ikaw, Boying Rimulya, wag mong ibaliktad o ilayo yung usapan. Kasi pag nalayo na naman yan, pag nawala na naman yan, at meron na naman silang panakip butas dito sa issue na to, naku, wala na naman to. Hindi na naman mapapag-uusapan to dahil ito yung pinakamahalagang bagay kasi mismong pondo ng bayan ang nawawala dito. At kapakanan ng mga Pilipino ang masasabi natin na apektuhan. Biruin mo sila, di naman sila binabaha eh. Tapos pagdating dito sa atin, putya, tayo ang kawawa. At ang nangyayari dito, iniipit nila, may makasalanan talaga dyan yung Congress o yung mga kongresista. 'Di ba? Kasi sila ang nag-allocate ng budget dyan eh. Kaya nga yung analogy o snake eh. 'Di ba? Hindi mo mapapatay ang isang ahas kung puro buntot lang ang dadalihin mo at katawan. Dapat ulo. Sino ba yung ulo? Yun. 'Di ba? Hindi matatapos tong kalokohan na to, yung katarantaduhan na to kung puro yung kontraktor lang ang pupuntiryahin ninyo. Hindi kontraktor. Pucha, lang din yan sila. Okay, sige. Parusahan yan at dapat panagutin din yung mga yan kasi nakisama sila sa mga anomalya eh. O masasabi natin na, alam mo yun, yung pangungurakot eh. Nakisama sila dun eh.
Alam nila yun. So dapat maparusahan din niya mga yan. Pero dapat ang unahin natin itong ulo, which is sa Congress. Diba? Kasi sino ba nagbaano ng budget? Deliberate ng budget. Diba sa Kongreso yan? Sa Kamara yan? Tapos pilit nilang binabaliktad. Nakasama si Go, si Senator Bongo, nakasama si Cheese. Ano? O tsaka yung ng budget tapos ibabato nyo sa Senate. Ano ito? Huwag nyo nang subukan. Kaya nga mas maganda ngayon, mas maraming alam mo yun, mas maraming nakakaalam dahil mas marami na ang Pilipino na bukas na yung mata. Kasi dati, 'di ba, ang nangyayari puro lang mainstream media lang. Ngayon, meron ng mga kagaya natin, balateros, 'di ba, na nagbubunyag ng mga katarantaduhan ng mga 'to. Napag-uusapan at nalalaman. Hindi yung putay na. Babayaran lang yung mainstream, wala na. Kaya nga galit yan sa mga vlogger lalo na sa DDS vloggers. 'Di ba? Kasi nabubunyag yung mga katarantaduhan nila. Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Yes. Oy, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe to this channel at huwag kakalimutan mag-like at mag-share ng ating video. Ganon din po, pakifollow ang aking Paring RJ na Facebook page, pati na rin po ang aking TikTok account na Paring RJ Banateros. Okay po ba yun? Oy, hindi ka pa nakasubscribe kaya mag-subscribe ka na. Okay. Anyway, maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami,
walang halong